damit ng grupo, isang fashion show ang itatanghal ng mga Pinoy dressmakers. Ito raw ang kanilang bersyon ng Project Runway. Yung Project Runway, yun po ang challenge, pinaka-challenge sa kanila na yung pinag-aralan po nila sa akin, yung mga itinuturo ko sa kanila, talagang patunay po na ipinapakita nila na talagang natuto sila dahil nagkakaroon po kami ng models na magsusuot po ng mga kanya-kanya nilang ginawa. Pero hindi pa man nagsisimula ang kanilang planong fashion show, hindi na mabilang ang mga problemang kanilang hinaharap. Ang main problems namin sa ngayon is yung sewing machine. Yan po, pag dumami na po yung mga estudyante namin, so meron lang po kaming 2-3 sewing machine, which is pag nagkaroon pa po ng diferensya, para bang nangangapa po ako kung ano yung, kung saan po ako lalapit or ano pong i-provide. And then, second thing, yung place po dito, napakaliit po. Pero walang makakapigil sa determinasyon ng ating mga domestic helper. Habang nangangalap pa ng pondo para sa mas malaking apartment na kanilang uupahan at pati na rin sa dagdag na sewing machine, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral at paghahanda sa kanilang fashion show. At nito ngang isang buwan, ginanap na ang pinaka-aabangang fashion show sa Central Park sa Hong Kong. Ipinamalas ng mga Filipina domestic helpers sa maraming tao ang kanilang mga obra. Mahigit 100 damit ang itinanghal sa fashion show, mula casual wear, nightwear, at evening gown. Sa pagtatapos ng fashion show, imbes na ibenta ang mga gawang damit, itatago daw ito ng mga mananahi. Mga damit na sumisimbolo ng pag-asa na sa kanilang pagbabalikbayan, sa kanilang mga natutunan, maaaring makapagsimula sa ibang larangan. Sa mahigit 140,000 OFWs na nakikipagsapalaran sa Hong Kong, patuloy pang nadadagdagan ang mga umaalis ng Pilipinas para magtrabaho at makipagsapalaran sa bansang ito. Pero si Desa Aguilar na 6 na taon ng OFW sa Hong Kong, sa sakit na breast cancer ngayon nakikipagsapalaran. Sumasailalim siya sa chemotherapy at radiotherapy dito sa Hong Kong. Minsan naiisip ko, gusto mo na magpahinga. Kaya lang, syempre, may mga bagay na hindi, kumbaga, ayaw ko pa rin isipin yung sarili ko eh. So, kinakailangan kong maghanap ng trabaho. Habang na may visa pa ako dito, gusto kong maghanap ng trabaho. Matapos ang kontrata sa dating amo, sumasideline siyang tagalinis ng bahay para may panggastos at kahit papano'y may maipadala sa kanyang pamilya. Kahit alanganin man ang pag-stay ko dito, talagang pinilit ko na ipagpatuloy yung gamutan ko dito. Sa Hong Kong kasi, kasama sa social services na natatanggap ng mga mamamayan mula sa gobyerno ang libreng gamutan, kabilang na ang treatment sa cancer. At maswerteng pati foreign workers doon, katulad ng mga OFW, ay pasok sa benepisyong ito. Kung uuwi man ako sa Pinas, wala talaga akong pampagamot. Kung meron man, siguro mga ilang session lang, baka hindi ko na maipagpatuloy. Kaya pinilit ko talaga nung matapos yung kontrata ko dito, kung saan ako nagtanong, kung saan ako humingi ng tulong, ano bang gagawin ko, ano bang aanin ko. At kasama dyan ang buhay ka sa pagsuporta sa akin. Suporta rin sa libreng paggamot sa cancer ang habol ni Gemma Solomon sa Hong Kong. Sa mahigit 10 taong pakikipagsapalaran niya bilang OFW, ang pagkakaroon ng breast cancer na nga raw ang itinuturing niyang pinakamalaking pagsubok sa kanya. Yung mga nakakasabay ko noon sa bus, pag nakikita niya ako na nakasombrero lang, walang buhok, nagtatanong kung ano ang sakit ko, sabi ko breast cancer, wala akong sahod, naaawa sila, nagbibigay talaga sila ng
tulong. Napakiusapan niya ang dating amo na i-extend ang kanyang visa para tuloy-tuloy siyang makapagpagamot ng libre sa government hospital sa Hong Kong. At habang nakikimotherapy siya dito, pinapunta niya ang kanyang asawa sa Hong Kong bilang kanyang kapalit. Iyak ako ng iyak pero ipinagpasalamat ko sa Diyos dahil pinapunta ko dito ng Panginoon. Siya ang gumawa ng paraan para dito ko makapagpagamot. Pero pagkatapos ng 6 na buwang therapy, balik trabaho na si Gemma. Gusto ko ipakita sa amo ko noon na kayang-kaya. Kaya kahit na ako nagkikemo ko noon, nagtatrabaho ako. Dito na rin ako naliligo dahil sa boarding. Habang sumasailalim sa treatment, nakilala niya ang kanyang amo ngayon at abot-abot ang pasasalamat niya dito. Itong napuntahan kong amo, maluwag. Ang sabi naman ni amo kong ito, okay lang anya Gina kung bumalik ang cancer mo, ipagamot ka anya namin. Saka nag-alok pa nga siya na kahit ano ko nila sa private doctor, okay lang. Pero sabi ko, wag nakakoster dahil may sa government ka po, nakakapagpa-check up naman ako ng mas mura. Ito ang kwarto ni amo ko, maliit lang, isa lang. Dahil itong bahay ni amo ginawang bachelor pad, kaya isa lang ang kwarto, dito siya natutulog. Ito, ito ang ginagawa ko dito. Ngayon wala ng cancer si Gemma, tumutulong siya sa iba pang mga Pinoy na may cancer din katulad ni Dessa. Pareho silang kabilang sa grupo ng mga nakikibaka sa sakit na cancer. Ikumpara sa atin, siguro milyon na ang aking nagagastos. Pero dito, awa ng Diyos, tulong ng mga kababayan natin.